Kumusta po naman ang mga bahay nyo ngayon? Yung Bakit? mga nasa paligid nyong mga structure. Ligtas ba? Ligtas ba? Napatignan ba? Dumaan po ba yan sa, ano ba ang tawag nito? Building inspection. Pagsusuri o nung tinayo. Oo, ng mga engineer, ng mga sa lugar ninyo. Municipal engineer, city engineer. Diba usually ganun naman ang proseso Lalo pag bago ka medyo- magpatayo ng isang structure. Kailangan may permit. Kailangan may permit. Building permit. At saka Sabi ko, napag-usapan nyo na ba ng inyong pamilya kung anong gagawin kung sakali na may tumamang lindol? wag naman sana. Pero alam nyo, sabi nga dito sa Metro Manila ay nakikita na yan. Hindi lang natin alam kung kailan. Kung kailan. Kung tawagin ay the big one. The big one. Dahil kamakailan na Tuesday, tinamaan ng magnitude 7.2 na lindol ang Myanmar, maging ang Thailand. Kung nakita mo yung mga videos, talagang may gumuhong building, mga gusali at talagang sa Myanmar, if I'm not mistaken, more than 1,000 na yung death toll na naitatala. Sa Thailand, sa Myanmar. Sa Thailand, yung building, mayroon ako, hindi ko alam kung Thailand yun. May nakita ako sa social media, gumagano, Sumasayaw. Nagsusway lang yung Sumasabay. building, sumasabay. Pero hindi siya gumuho. Yan yata yung mga bagong mga struktura ngayon na parang may ginagawa na doon sa structure na para sumabay doon sa malakas na sa lindol. galaw ng lindol. Pero nakakatakot pa rin. Imagine, andun ka sa Para taas. kang dinuduyan. Alam mo, gano'n na yung sa mga itatayo pa lang at sa mga naitayo na, na ginamitan na ng makabagong teknolohiya at mga pamamaraan para architecture para lumindol man, hindi siya guguho. Yun, ganun nga. Parang mayroon sa ilalim daw yung para siyang malaking bola na gaganyan-ganyan lang. Totoo ba yun? May bola daw sa ilalim? Hindi naman bola, pero parang para siyang bato yung na parang, pabilog. Para nagro-roll lang siya na ganyan, no? Pagka sasabay doon sa... Pero imagine, parang kawayan. Pero nakita mo ba yung video na nandun sa roof deck, sa swimming pool, sumasabay yung kaya nga, building. tubig. Pero imagine kung nandun ka sa taas, kung nasa 50th floor ka, paano ka naman bababa? Ay talaga mag-aantay kang huminto doon sa taas, di ba? So, kailangan po maging handa tayo sa mga ganitong pagkakataon. Dito kaya sa atin, kumusta yung ating mga struktura? Ang dami nang napatayo. Sabi nga, di ba sabi, isang truck lang yung dumaan doon ang pinangangambahan, Christian, kapag tumama yung the big one, Metro Manila, nakakatakot ang senaryo. Dahil yung fault na tinatawag. At saka, congested ang Metro Manila. Wala ka na nga makitang maluwag na kalsada. Lahat talaga may buildings na. So, malaman natin ang ilang mga impormasyon o mga payo at iba pang paghahanda natin para sa the big one na yan sa pamamagitan po ng ating tagapagsalita ngayong umaga, ang Regional Director po ng DPWH NCR, si Ma'am Lori Malaluan. Good morning, Ma'am Lori. Si Christian po at si Tuesday. Magandang umaga, Christian and Tuesday at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Director. Director, napapag-usapan namin ni Christian kanina yung nakita naming mga video sa Myanmar at saka sa Thailand, nung nangyari yung 7.2 na lakas ng lindol doon. Yung sa Thailand, may nakita kami, Ma'am Lori, yung building, bagaman mataas siya, nagsusway lang siyang ganon, hindi siya gumuho. Sa Myanmar, maraming gumuho na ganon. Ano kaya ang pagkakaiba nung gawa nung building dun sa magkabilang bansa na yon? Ano ang difference? Ang nakikita po namin doon ay nagkaroon ng paghahanda doon po sa mga unang-una yung compliance po ng isang ginawang building doon po sa mga design at standards po nung ito'y ginawa. Yun po ang isang malaking factor doon kasi po siyempre, kapag hindi po compliant to sa standards and codes po sa design, may possibility nga pong gano'n na mangyari na gumuho ito during sa mga malakihang earthquake po. Ngayon sa panahong ito, Ma'am Lori, na malalakas yung lindol na nararanasan sa iba't ibang panig ng mundo,
Ano po ba, mayroon, anong tawag doon sa mga makabagong pamamaraan ngayon o architectural design ba ang tawag dyan? O engineering interventions ba yan? Para yung itatayo pa lang na mga building ay adaptive na doon sa malalakas na lindol. Dito po sa ating bansa, from time to time, ang ating pong mga building codes, design codes po, ay ina-update para nga po makaantabay dito sa mga panibagong mga nararanasan nating kalamidad. Ganon din po, may mga bagong teknolohiya po na ini-introduce. Tulad po nung ang isa po dyan ay nagkakaroon ng tinatawag nating base isolator na kung saan po na para nga po pag malakihan lindol po ay medyo nagsway-sway lang po yung ating building. At may iba pa pong technology na bago na pwede rin po nating ma-adapt. Sa panahon nga lang po ngayon, medyo may kamahalan po itong mga bagong technology. Pero inuumpisahan na po at nagagamit na po natin dito sa ating bansa. Uy, that's good to know. Pwede ba niyong i-describe? Ano ba itsura o anong ginagawa pag dyan sa nabanggit nyo na based insulator? Isolator? Base isolator po. Opo, ito yung yung ating pinaka-foundation po ay lalagyan natin itong base isolator para po yung pong paggalaw po ng building during po ng earthquake ay parang sumusunod siya dun sa galaw po. Hindi po siya yung firm yung para opo. Parang nagswesway siya, sumusunod siya dun sa galaw nung sa earthquake po. Para siyang kawayan na nagsusway-sway lang na ganyan. Masasabay lang sa galaw. Director, paano kung nakatayo na yung building, nakatayo na yung structure? Pwede ba yun gawin yung insulator? Base isolator. Isolator sa mga nakatayo ng establishmento? Retrofitting, pwede ba yun? Base po sa mga nakalap namin mga informasyon, sa iba pong bansa na ay nagagawa na po yan na kung saan na ilalagay po yung mga base isolator. Meron lang nga pong methodology kung paano po na ilalagay. Pero may mga nagawa na po na gano'n na sa isang lumang building para nga po maging safe during earthquake ay nilalagyan po nung base isolator. So pwede pa rin, pwede pa rin naman pala kahit naman yun? Nagkatayo na yung building. Ayun nga sabi ni Ma'am, may kamahalan. Kasi nga, makabago na siya. Sa panahong ito, Ma'am Lori Malaluan, Ma'am, parang ang tawag dito, yung salitang retrofitting, lagi naming naririnig. Para po sa kabatiran naming lahat na mga ordinaryong Pilipino, ano po bang ibig sabihin itong retrofitting at paano ito ginagawa? Ito po ay pamamaraan ng pagsasaayos po ng ating buildings po or mga tulay na kung saan po ay nakitaan na natin ng mga signs ng deterioration po na pwede pong maging factor po para nga magkaroon ng madali ang pagbagsak or madali ang pagkasira po ng building. Parang sabi nga nila engineering interventions ito, isang uri ng Opo. Para mapatibay yung integridad ng isang gusali. Opo, lalo na yung structural integrity po. Ayan. Ano ang mga indikasyon ba, Ma'am Lori, para masabi na kailangan nyo nang irekomenda yung isang struktura o tulay kayayan o building para sa retrofitting? Anong tinitignan yung criteria? Bali, ang una pong tinitignan natin, yung pong edad nung kung kailan po nagawa. Kasi alam naman po natin na nagbabago nga po yung code. Ang isa pong ng retrofitting ay para po ma-update o ma-upgrade yung isang structure para po sa panibagong design codes at saka interventions nga po. Pangalawa ay kung may mga nagmamanifest na po ng mga cracks at yung mga deterioration po dun sa building. Speaking of, Director, yung mga structures natin, especially dito sa National Capital Region, ilang percent na yung dumaan sa retrofitting? Ilan pa yung kailangang ayusin just in case tumama yung ganitong lindol sa atin para maging handa tayo?
Doon po kasi po ang Department of Public Works and Highways ay ang tinitingnan po natin ay yung mga public buildings. At yung pong ating mga local government or ang ating mga building officials, yung pong mga private buildings naman po na nasasakupan nila. Sa ngayon po, ang Department of Public Works and Highways ay since 2019 ay nakapag-assess na ng around 22,000 na public buildings. Ang buildings na po ito ay kasama na ang school buildings, ang health facilities or hospitals at iba pa pong public buildings. And out of dun sa almost 22,000, around 1,000 po ay nirekomenda natin for retrofitting. At sa ngayon po, dito sa, kasi po ang sinasabi nating baka tamaan ng big one ay aside dun sa Metro Manila, may portion po ng Region 3, which is Bulacan area, at yung Region 4A po, yun sa Cavite, sa Rizal po. Kaya meron na po kaming napondohan, local funds po, na around 142 public buildings. And out of that, 106 buildings po ang sa NCR at ang natapos na po natin, 75 school buildings, health facilities 6, other public buildings 7, around 88. Pero sa ngayon po, dahil nga ang nais po ng ating Pangulo Marcos ay tuloy-tuloy po ang pagsasaayos ng ating mga pampublikong gusali para nga po maiwasan o ma-minimize ang epekto po ng big one at maisigurado po yung kaligtasan ng ating mga gumagamit ng mga buildings na to. Kaya ngayon po 2025 ay meron pong 500 million na isinama sa General Appropriation Act para pa rin po sa rehabilitation, retrofitting at saka strengthening ng additional public buildings in NCR Regions 3 and 4A. Para nga sa big one. So itong 22,000 na sinasabi po ninyo ay Greater Metro Manila. Tama po ba? Opo, tama po. Pero itong 22,000, ito po yung inassess. Pero hindi po ibig sabihin niyan, lahat po yan ay nangangailangan na ng retrofitting. Around 1,000 lang po yung na-recommend for retrofitting. Yun. Marami-rami pa rin yung 1,000. Yeah. Oo. What about, Director, yung mga tulay natin? Yung mga kalsada. Dahil kahit sabihin mong flat surface yan, kalsada pwedeng mabiyak or we don't know. Yung mga ganyan ba, tinitingnan din natin? Opo, tinitingnan po natin dahil may mga portion po na, di ba, pag during malakas na earthquake ay bumubuka po yung kalupaan or napuputol yung daan. Pero ang isa rin po talagang pinagtutuunan natin ng pansin ay ang ating mga tulay. Dito, lalo na dito sa NCR kasi alam naman po natin na talagang kailangan, ang sinasabi nga dito sa Big One ay mas malaki ang epekto dito sa NCR po. Correct. Kumusta yun, Director, yung assessment ninyo? Bali po, dito sa NCR po, meron tayong total of 307 na tulay. Kasama na po dyan yung mga flyovers. And tuloy-tuloy po ang pagsasagawa namin, ang pagsasaayos or retrofitting, strengthening or repair ng ating mga tulay dito sa Metro Manila. Sa ngayon po, ngayon 2025 ay continuing pa po. Base po sa aming na-approve na GAA for 2025, meron po tayong gagawin pa rin na 62 retrofitting and strengthening. Meron pong 3 rehab major repairs, may widening po. Ito po ay tuloy-tuloy. At dun nga po sa JICA-assisted na Metro Manila Priority Bridge Seismic Improvement, yun nga pong sinasabi nating Guadalupe Bridge at saka Lambingan Bridge po ay ire-retrofit din natin. Hindi naman siguro masasabay yan sa EDSA rehabilitation. Parang nakapila na yun. Kailan ba yan? Parang yun yung unang planong gawin. Guadalupe. Yung sa Guadalupe Bridge. Kailan po yan nakaplanong gawin? Ito pong Guadalupe and Lambingan Bridge, medyo matagal na po ito. Pero ngayon po ay inaayos lang po nila kasi dito sa Guadalupe, di ba po ang una nating gagawin dito
ay yung detour bridge na it will take at least 8 months po. Hindi naman nila gagalawin kaagad yung main bridge hanggat hindi po nagagawa yung detour bridges natin. Ayun, tama naman. Nagkaroon lang po ng konting problema sa right of way kaya medyo nagtagal. Oh, yeah. Ma'am, saglit lang ma'am ha. Please hold your line. Magpapasok lang po tayo ng flash report. Super Radio DZWB Flash Report! Mayroon pong sunog, sumiklab sa bahagi ng Dalandan Street sa Talon 1, Las Piñas City, Mau de la Cruz. Dineklara ng fire out ng City Fire Station bandang alas 7:49 na umaga. Sunog na sumiklab sa isang residential area sa Dalandan Street, Golden Acres, Talon 1, Las Piñas City. Ang sunog ay nagsimula kaninang alas 6 pasado na umaga sa bahay na pagmamayari ng isang Nerio Dablo. Mabilis na kumalat ang apoy dahil ang mga kabahayan ay gawa sa light materials. Sinabi ni Josie Pernes, presidente ng Dalandan Neighborhood Association, 12 pamilya na binubuo ng 45 individual ang naapektuhan ng sunog. Sa ngayon, inaalam ng arson investigator ng sanhi ng pagsiklab ng apoy at talaga ng pinsala sa ari-arian. Wala namang iniulat na nasawi na nasaktan sa sunog na umabot ng unang alarma. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, Jamay Super Radio DZWB, tapat totoo. Super Radio DZWB Flash Report! Maraming salamat, Mau. Thank you for waiting, Ma'am Lori. Pagpatuloy ko lang yung tanong natin. Sabi nyo kanina, Ma'am Lori, yung mga private structures under naman yan ng local government units. Kailangan ba yan, Ma'am, halimbawa sa private structures, obligado ba ang LGU na inspeksyonin ang mga private structures o by request yan nung mismong may-ari ng building para sila ay ma-assess? Ang pagkakaalam ko po, lalo na yung mga commercial establishment dito sa Metro Manila at sa kabuuan po ng bansa, ay may inspection pong ginagawa ang mga LGUs dyan, lalo na yung kanilang building officials yearly. Taon-taon po, lalo na dun sa mga private na commercials na nangangailangan ng mga mayor's permit, ay bago po nila issue ng mayor's permit dyan, talaga po may annual inspection sila. Requirement po yun. At doon naman po sa iba, kahit naman doon po sa ibang private, kahit naman po ang Department of Public Works and Highways ay nag-a-assist. Pag nag-request po sila sa amin to assist the structural integrity ng building po nila, ay ina-assist po namin sila. Ayun naman pala. So pwede pa rin naman pala kayo sa private na tumulong. Halimbawa, ma'am, nagpa-assist o na bigyan nyo na ng recommendation na yun pala ay kailangang i-rehab o i-retrofit. Pwede bang ipagpaliban yun ng may-ari o kailangan ipagawa na nila agad? Wala pang budget mahal Parang ganun, ma'am. Pwede ba nila ipagpaliban yan o would you recommend na kailangan? Agad-agad? Oo. Bali depende po sa sa lawak nung damage dun sa structure nila Kung hindi naman po nangangailangan na umalis sila doon or paano ito pong recommendation namin, if in case po ay ibinibigay din po namin o kinaka-copy furnish namin ang local government, lalo na ang building officials, para po sila ang magbigay ng payo or follow-up dun po sa may-ari ng building. Kasi po kung talagang deteriorated na yung building at kailangan i-demolish para rin sa kaligtasan ng mga i-recommenda po namin yan sa ating mga building officers or local government. Ayun. So, ang tanong namin na isa sa mabigat sigurong tanong, Ma'am Lori, gaano kahanda na tayo sa puntong ito, lalo na dito sa Metro Manila, para sa isang malakas na lindol? Wag naman sana. Lahat po tayo, yun ang talagang panalangin natin na wag sanang dumating. Pero ang pamahalaan naman po ay nagkaroon na ng mga pag-uusap, pag-meeting po, palagi po yan tuloy-tuloy, para magkaroon nga ng preparedness program dito sa Big One. Ang DPWH po ay meron ng preparedness program para sa Big One para mag-serve as our standard operating procedure po para sa mga hindi lang sa paglindol at sa iba pang kalamidad. From time to time po, nire-revisit namin ito para ma-improve, ma-update
to ensure effectiveness and accuracy. Ganun din naman po, may mga equipment tayo na nakahanda para sa mga ganitong kalamidad na sa ngayon po ay na-preposition na namin sa mga strategic sites in Metro Manila. Ganun din po sa mga karatig na probinsya para po during nangyari nga po ito ay madali po kami makarespond dito sa mga sakuna na ito o kalamidad. At itong preparation program na ito ay na-cascade down na doon sa iba't ibang government agencies natin, Ma'am Lori. Yes po, may kanya-kanya. Kasi kanya-kanya, ang bawat agency po, tulad kami, sa clearing operations, ganyan po, meron kaming responsibility. Pero dun po sa ibang agency ay may kanya-kanya kaming assigned task po, especially pagdating sa preparedness dito sa The Big One. Alright. Isa pa sa gusto kong maitanong, Ma'am Lori. Parang may nabanggit ka makailan itong isang kasamahan nyo dyan sa DPWH, si Ma'am Cabral, si Yusek Cabral, na ini-update itong parang yung quadrant na gagamitin natin just in case mangyari yung The Big One. Ano pa ba yung mga kailangang dagdag na mga detalye para dyan sa quadrants na yan? I understand dahil 4 na lugar. Quadrants. Oo, yung 4 na yan. Mayroon pa raw pong updating na ginagawa Opo, yung quadrants na kasi po yun, may mga kanya-kanyang itong first quadrant, kailan sila magre-respond po, second quadrant. Kaya nga po, talaga pong patuloy ang pag-update namin para ma-assure nga po o ma-ensure yung effectiveness and accuracy. Kasi nga po ang sinasabi natin, tulad po tayo dito sa Metro Manila, tayo po ang talagang matindi na apektuhan. Siyempre po kaming mga DPWH ng Metro Manila, baka po hindi kagad makarespond. Dahil nga po apektado rin kami at yung pamilya namin. Kaya po merong mga tutulong po sa amin na manggagaling sa malapit na lugar na kung saan ang para po sila po ang tumulong sa atin. Ganun po. Kaya talagang tinitingnan din namin yung mga nangyayari sa ibang bansa para nga po maging learning lessons natin at ma-update natin itong ating mga standard operating procedure. Ma'am, last na lang from my end, yung nangyari sa Myanmar, di ba? Dilindol sila. Meron ba kayong nakita doon na, teka, mukhang may kailangan tayong baguhin o idagdag sa ginagawa nating paghahanda dito sa Pilipinas o particularly sa Metro Manila? Opo, yun nga po. Pati yung mga codes po natin ay pinare-revisit na po muli dahil nga po tinitignan natin yung kung ito'y naka-update ba sa talagang mga parameters, sa mga kailangan po natin para po maayos, lalo na po yung mga gagawin pa lang bagong buildings po. Yun. So bilang pagtatapos, Ma'am Lori, bigyan nyo nga kaming mga tao, mga ordinaryong Pilipino ng payo o mensahe para sa higit na paghahanda natin dito sa Big One, sa The Big One. Opo, ang pamahalaan po, ang Department of Public Works and Highways po ay patuloy na gumagawa ng pagsasaayos ng ating mga public buildings, mga tulay po in preparation po for The Big One. Pero sabi na nga po, hindi lang naman kami dapat lahat po tayo ay sama-samang magtulong-tulong. Kaya nga po nagagawa din ng government na mga drills quarterly para po malaman natin, maging aware po tayo ng mga dapat nating gawin during the actual scenario po na may earthquake. Dapat po maging handa tayo lahat, makinig sa mga balita para po alam natin kung anong nangyayari. Ganon din po hindi lang dito sa Pilipinas, pati po sa ibang bansa kasi magiging learning experience po yan para matuto tayo at hindi natin ipagwalang bahala po yung mga babala sa atin ng ating pamahalaan. Ayun. Yun lang po. With that, Ma'am Lori, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo at mag-ingat po kayo, mag-ingat tayong lahat. Salamat po. Maraming salamat din po at mabuhay kayo. Thank you po. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.